Epifania Antonio, Teresa, Jose Gina, Ryan, Porcia, Inocencio Concepcion, Catalina Angelito, Conrado Sr., Rebecca, Rosana Juan Simeona Arsenio, Adelina, Gloria Carlos Sr., Father Adrian Monsrani, Maximina Ofelia Pablito Santiago Escolastica Rolando, Ruben Emerinciana, Florinda Nazario Noel Serapio Miguelito Pedro, Father Frank, Nilda, Henry, Jimmy, Rodolfo, Abelardo Honorio Jr., Teodora Jose, Francisca, Porfirio, Rodrigo, Reynaldo, Avelina, Reynald, Roberto Sr., Nora, Ernesto, Rafaela, Consuelo, Pablo Sr., Rupina, Clemente, Antonio, Margarita, Benito, Juliana, Rafael Marciano, Leonardo, Emerson Posiano, Lolita, James Perry, Danilo, Florino, Felix, Agustina, Horace, Elmer, Jose, Marta, Pedro, Cecilia, Pilomina, Azucena, Oscar, Edgardo, Estrelita, Leon Mario, Violeta, Librada, Abelardo, Father Jeff, Arnel, Manolo, Evelyn, Robert, Sofina, Angel, Mamang Esther, Concepcion, Agnes, Mario, Eugenia, Andres Sr., Bernadette, Erlinda, Joseph, Catherine, Jimmy, Alejandro Sr., Marcel, Dennis, Pedro, Clara, at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa pasasalamat ni Annalyn Pilapil at para sa natatanging kahilingan ni Jean Pilapil, Annabel Pilapil, at para sa maagang paggaling nila Teddy Mohier, James Swanson, at para sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan na Sian Daniel Pradejas. At ganoon din po para sa pasasalamat ng mga sumusunod na pamilya nila Mela Disor, Micham and family, Greg and Abby Disor, Linda Dison, Manalili, Imani family, Leonilo Disor, Luis Disor, Oscar Disor, Remy Disor Balunsat, Fidela Micham, Nancy Padrinao, Mr. and Mrs. Rowena and Antonio Namora Jr. and family, Ong family, at para sa mga natatanging kahilingan nila Maria Elizabeth Micham, Elizabeth Eblamo, Nancy Padrinao. At para sa maagang paggaling nila Fidela Micham, Emmanuel Micham, Corazon Santa Ana, Lilia Ong, Elmer Samareta. At para sa ligtas na paglalakbay ni na Antonio Namora Jr., Francis Ong, Christopher Namora. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Jesus Rolando Antonio Sr., Remigio Jr., Jacinto Consolacion, Dionisha, Efren Romeo Salvador, Maria Dominador Felicidad, Domingo Rosario Crisanta Simeon Honorato Basilia Guillermo, Moises Pitang Pipi Federico Teresa Leoncion Crescencio Ranillo Macaria, Ernesto Ermelinda Rodante Claudio Jose Carina Sabina Seferin Isidora Alberto Sr., Andres Sr. Luciano Aurea Victoria Tomas Adrian, Rudy Claudio Rodante Ramon Hasmin Lydia Mariden Doreta, Oscar Clemencio, George, Josefina Carmelita Nomer, Joel Francis, Emerito Rene Marites Marcelito, Mark Anthony Richmond, Laureano Ireneo Jerby, Consolacion Edgardo Eliseo Maxima, Herman Margarita Victoria Ruben, Leoncia Paulina Sotero Camille Pasito, Renato Ramon Sr., Mark Lotlot, Mercy Judge Baby, Peter Paul Patrick Ernesto Sr., Ricardo Ruben Nenita Gary, Florencio Jobe, Felisa Perfecto Milagros Alberto, Cesar Lailani at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio.
Isama rin po natin sa ating panalangin para sa natatanging kahilingan ni Lichel Ann Razon at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Patrobosino at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Isa pong paanyaya. Ang San Isidro Labrador Paris Multipurpose Cooperative ay malugod na nag-aanyaya sa mga hindi pa kasapi na maging bahagi ng ating kooperatiba. Ang Pre-Membership Education Seminar o PMES, ang schedule po ay ang mga sumusunod. Tuwing linggo, araw ng linggo mula ikalawa ng hapon hanggang ikaapat ng hapon sa second floor ng San Isidro Labrador Multipurpose Cooperative Building. Meron din po tayong online via Zoom tuwing Sabado o sa araw na maaari kayong makadalo. Para sa karagdagan impormasyon, bisitahin ang bulletin board o Facebook page ng kooperatiba. May talento ka ba sa photography o videography, layouting o content creation? Inaanyayahan ka naming gamitin ang iyong galing bilang isang lingkod simbahan. Maging bahagi ng ating Social Communications Ministry o SOCOM at tumulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng media. Kung ikaw ay interesado, makipag-ugnayan lamang sa sinumang miyembro ng SOCOM ng ating parokya o mag-iwan ng detalye sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Magsiluhod po ang lahat. Ating pong dasalin ang panalangin sa Nuestra Señora de la Asunción. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kaningningan naakit ang mahal na Birheng Maria. Sa tulong ng iyong mga biyaya, namuhay siyang kalinis-linisan at karapat-dapat sa iyong mga itinakda, kaya't pinagpala mo siyang iniakyat sa kalangitan, taglay ang kaluluwa at katawan. Ibinigay mo siya sa aming ina at huwaran, sa tulong ng kanyang mga panalangin at sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan. Pagindapatin mong kami mamuhay rin sa kalinisan, at karapat-dapat sa iyong mga itinakda, at kaisa niyang magtamasa sa iyong piling, ng kaningningang walang mali, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maupo muna po, sumandali. Isama rin po natin sa ating panalangin para sa mga nagdiriwang ng kanyang kaarawan na si Asuncion Posadas.
Masa po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Sa araw nga pong ito ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Mga kapatid, upang tayo ay maging karapat-dapat sa ating gagawing banal na pagdiriwang, simulan natin sa paghinantawad sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubak na nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa panahon nating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami. Ngayon ay sama-sama tayong magbigay papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa taasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan
sa mga taong lutan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kapurihan, Panginoong Diyos. Yarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, bugtong na Panginoon. Ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok, maawa ka sa amin. Ikaw lang ang banal. Ang Diyos Ama. Banalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-lisang mahal na Birheng Ina ng anak mong mahal ay yung iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng Ina naming mahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ng templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilala sa tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya'y may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya
sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki, ito'y may 7 ulo at 10 sangay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating itutugon, nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna, palamuti gintong lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang paayo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang pag-ibigin. Siya iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya ang lahat ng nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan. At ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan, napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingat niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Ipinakita niyang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang walang anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa lahat sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan, saka umuwi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Magandang umaga rin po. Isang katotohanan na hindi natin maikakaila. Maraming mga tao ang nakararanas sa buhay sa araw-araw ng kawalang pag-asa. Sa iba't ibang yugto, tagpo ng buhay, nandiyan ang mga karanasan, ng mga alalahanin, problema. Isang konkreto, yung sa pang-araw-araw nga, pagtaas ng mga bilihin, lahat, kuryente, gasolina, mga basic pangunahing mga pangangailangan ng tao at tumataas.
naririyan pa rin yung mga conflict, di pagkakaintindihan, sa kapaligiran, yung kaguluhan, sa pakikipag-ugnayan sa mga relasyon, mga iba't iba, at nandiyan pa yung karanasan ng karamdaman, ng sakit, at marami pang iba na nagdudulot nga ng kawalang pag-asa. Sa taong pong ito ay taon ng Hubileo at ang pangunahing tema ay ang Hubileo ng pag-asa, the Jubilee of Hope. Mga kapatid, naniniwala po ako na isang maliwanag na darawan ng pag-asa ang ipinagdiriwang nating kapistahan sa araw na ito, August 15, kung paano na ipinagdiriwang nga po natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria, the solemnity of the Assumption of Our Lady. Mga kapatid, ang kapistahan pong ito'y nakabatay sa isang dakilang turo o tinatawag pong dogma ng ating inang simbahan. Ito'y pinagtibay na noon Papa Pio ika-12, Pope Pius XII, noong taong 1950, November 1, 1950, doon sa kanyang Apostolic Constitution na tinatawag na Magnificentissimus Deus. Napagpasyahan at pinagtibay ni Papa Pio ika-12, 75 years ago, 1950, na ipahayag kung paano nga ang pag-aakyat sa langit kay Maria na isang dogma ng pananampalataya, a dogma of faith. Alam po ninyo, may ilang mga eksperto na nagsasabi na isa sa mga dahilan doon sa official pronouncement ng Santo Papa noon ay ang kanyang pagpapahayag laban sa mismong karanasan niya nung kanyang kapanahunan. Ito yung paraan niya na pagtugon sa malalagim na mga bagay na nangyari nung kanyang kapanahunan. Ano ba yun? Yung First World War had killed 10 million people. Doon sa gerang unang digmaang pandaigdig, yung gera sa Ruso, the revolution in Russia had left 40 million people dead. Nung Second World War had 50 million people dead. Ito yung mga namatay lamang. Paano yung mga milyon-milyon? Napakaraming mga tao na pinahirapan, nasugatan, na traumatized, na baldado sa buong buhay nila. Kaya nga sinasabi na si Pope Pius XII, umasa na sa pamamagitan ng pagdiriwang ng kapistahan ng pag-aakyat sa mahal na Birhen, yung ating paggalang, sabi nga, our respect for the human body and sanctity of life may grow in us.
yung paggalang sa katawan ng tao, yung sa kabanalan ng buhay ay lumago sa atin. Sabi nga, what had happened to Mary could also happen to all of us. We will be taken up into heaven with our bodies. Gayon din sinasabi po noong paman, noong ika-5 siglo, laganap ng paniniwala sa katotohanan ito na matatagpuan sa mga turo at paliwanag ng mga banal na ama, yung fathers of the church at saka yung mga holy, yung doctors of the church, makatwiran lamang sapagkat ang dakilang ina ng Mesiyas na ipinaglihing walang bahid dungis ng kasalanan, yung tinatawag po nating Immaculada Concepcion, hindi dapat dumanas ng pagkabulok, pagkasira ng kanyang katawan. Gayon din ang tumayong tagapagdala sa kanyang sinapupunan ng anak ng Diyos, ang nagpahayag ng lubos-lubos na pananalig sa kalooban ng Diyos at ng maigting na pakikisa at pagtulong sa gampanin ng tagapagligtas, marapat lamang na mauna sa lahat sa pagtatamasa ng kaluwalhatian sa pamamagitan ng hindi pagdaan sa kanyang katawan sa pagkabulok o pagkaagnas ng lumipat sa buhay sa kaharian ng Diyos sa langit. Mga kapatid, nakabatay ang katotohanan ito sa banal na kasulatan na siyang pinagmumulan at pinakasaligan ng lahat ng turo ng simbahan. Doon po sa ikalawang pagbasa na narinig natin sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ipinahayag ni San Pablo, sabi po doon, ang lahat ng tapat sa Panginoon ay muling mabubuhay sa pagbabalik ni Kristo sa wakas ng panahon. At sa Ebanghelyo, maalala po natin, pinagtibay na nung namatay si Kristo sa krus, sabi doon, nabuksan ang mga libingan at nabuhay ang maraming banal na namatay na. At nang muling nabuhay si Jesus, sila'y pumasok sa banal na lungsod. Ito po'y matatagpuan sa Ebanghelyo ni San Mateo. Kaya nga, makatwiran at makatotohanan na ang mahal na Birheng Maria na naging ina ng Diyos na lubos siyang kinalugdan sa pagtatapos ng kanyang pag-iral sa mundo ay iakyat sa langit, kaluluwa at katawan, agad-agad at hindi na nagdanas ng pagkabulok. Mga kapatid, isa sa napakahalagang aral na ibinabahagi sa atin sa kapistahang ito ay ang pamamaraan kung paano ang isang tao, kagaya ni Maria, ay magiging kalugod-lugod sa Diyos. Una na rito po yung binahagi sa mabuting balita doon sa Bisperas, doon sa Bihilya kagabi. Habang nangangaral ang Panginoon, isang babae na hindi nakapagpigil sa sarili, ang buong paghangang lumapit sa Panginoon. At ano ang kanyang sabi? Kay palad naman ng babaeng nagdala sa iyo sa kanyang sinapupunan at nag-iwi sa iyo sa kanyang dibdib. At ano ang sagot ng Panginoon? Higit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang pahayag ng babae ay patungkol kay Maria bilang ina ni Jesus.
At ang tugon naman ng Panginoon ay patukoy pa rin, pagtukoy kay Maria, hindi lamang sa kanyang pagiging ina, kundi bilang tunay na alagad ng Panginoon. Ang tagpong ito ay may katumbas na pahayag sa Ebanghelyo na dali-dali. Pumunta si Maria, ang mahal na Birheng Maria, sa bahay ni Zacarias. Matapos na babalitaan sa Anghel Gabriel ang pagdadalang tao ni Elizabeth, ang bati ni Elizabeth kay Maria, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako para dalawin ng ina ng aking Panginoon? Mga kapatid, hindi ba't ito yung katumbas ng sinabi ng babae sa Panginoon? Kay palad naman ng iyong ina. At ano pa ang sabi ni Elizabeth? Papalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang pinasabi sa iyo ng Panginoon. Ito naman ang katumbas ng tugon ng Panginoon na mapalad ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, mga minamahal na kapatid, ang mahal na Birheng Maria ay huwaran sa pananampalataya. Dapat siyang parisa ng sinumang naghahangad na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa unang pagbasa, siya'y ginawang isang tanda, sign, na kumakatawan sa sambayanan ng Diyos na pagkatapos ng maraming pagsubok at paghihirap, ay iaakyat sa trono o kaharian ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, si Maria ang nagpapakita ng pag-asa sa atin. Anuman ang daladala't pasan-pasan natin sa buhay sa araw-araw. Kung ano, matapos ang lahat ng ito, ng paghihirap at pagsubok sa buhay dito sa lupa, kung ano ang kahantungan ng mga nananatiling tapat sa Panginoon. Sa muling pagkabuhay ni Kristo na ipagtagumpay na niya para sa lahat ang kalayaan sa kamatayan. At hindi po maikakaila na isa sa pangunahing nagtamasa ng bungang ito ng muling pagkabuhay ni Kristo. Walang iba kung hindi ang mahal na Birheng Maria. Kaya nga siya'y iniakyat sa langit at hindi pinabayaan ng Diyos na dumaan sa pagkabulok ng kanyang katawan. Mga minamahal na kapatid, ngayon patuloy pa rin ang pakikiisa ng mahal na Birheng Maria sa patuloy na pagliligtas ng Diyos sa tao. Maaari nga po nating sabihin na higit pa sapagkat ngayon, nasa langit na siya, kapiling na ng Panginoon. At ito po yung matutunghayan natin sa kanyang mga pagpapakita sa panahon natin ngayon sa tinatawag na mga apparitions sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon. Ang kanyang mga pahayag na mensahe nagtataglay ng pagmamahal ng isang ina na ang tanging hangarin ay ang kaligtasan at kapakinabangan ng kanyang mga anak. Huwaran nga, modelo siya ng pananampalataya
na dapat nating tularan. Mga kapatid, sama-sama tayo na makibahagi sa pag-asa na dulot ni Maria sa buhay natin ngayon sa kasalukuyan. Ipanalangin natin, O mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami, mga makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya. Sumasampalataya ko, Sa Diyos, Diyos Ama, Amang makapangyarihan sa lahat, na na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya man ako kay Jesucristo, ng isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay magbuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulat paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasama ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Iniakyat ang katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian. Nagniningning si Maria bilang isang dakilang tanda ng ating walang hanggang hinaharap bilang simbahan. Bilang mga mananampalatayang patuloy pa rin na naglalakbay patungo sa kaharian ng langit. Ihatid natin kasama ni Maria ang ating mga panalangin sa Diyos na ating Ama. Ating itutugon, pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Pagpalain mo kami Sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Bilang isang simbahan, naway asamin natin ang muling pagkabuhay na ipinangako ng ating Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga namumuno sa mundo, naway maging mga kasangkapan ng kapayapaan sa mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga Kristiyano, naway makatagpo ng pagkakaisa sa paglapit kay Maria, ang abang lingkod na itinaas sa kaluwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makabanaag ng pag-asa sa kaluwalhatian ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Ang mga patay, naway muling mabuhay kasama ni Kristo at magdiwang na kasama ni Birheng Maria at ng mga santo. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagpalain mo kami sa aming paglalakbay sa buhay, O Panginoon. Panginoon ng langit at lupa, nakararating sa iyo ang aming mga panalangin. Sa tulong ng aming niluwalhating ina, ang unang mananampalatayang nakibahagi sa kaluwalhatian ng kanyang matagumpay na anak na si Jesucristo, na nabubuhay tagahari magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos sabang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain ito naway makakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na birheng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumailang lang sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laang mong masapit ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig. May pag-asa at kasiyahan kaming sa iyo'y papanapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak, nung siya'y maging di iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw bukalta ng kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon naming Papa at ni Dennis aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahinlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloy sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso San Jose, kaysa na mapusto lahat ng mga banal, si San Isidro na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, ngayon ay sama-sama tayo na buong pagtitiwala, umasa sa pagmamahal at pagkalinga ng ating Ama sa Langit sa panalangin ng mga anak. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa amin at huwag mo kami sa tukso at diadya mo kami sa lahat. Iniring namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo.
Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tungayan mga aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumayin lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatian tayo. Narito si Jesus, siya na nagbibigay ng lubos na pag-asa sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na pagiging lingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin na may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming pinaampon sa pamatubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa, upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron, na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya na may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsitayo pa lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin ang napagsaluhan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay. Pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon po ay ating isasagawa ang pag-aalay ng Guirnalda sa mahal na Birhen ng Asunsyon. Ang mag-aalay ng Guirnalda ay si Ginang Alicia Miranda mula sa Ministry of Lectors and Commentators Guild. Santa Maria, Ina ng Diyos, dalangin mo kami. Bago po yung pagbabasbas at paghahayo, sa inyo pong lahat na nakibahagi, nakiisa at nagtaguyod ng 9 na araw ng nobena sa karangalan ng pag-akyat sa langit ng mga Birhen. Maraming salamat po. At ngayon, pinangunahan at pangkahalatan na sponsor ang Ministry ng Lectors Commentators ng parokya, na pinamumunuan ng kapatid nating si Bernadette Labay. Maraming salamat po sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. at pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayo, tagalay ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Salamat sa Diyos. Awitin natin ngayon ang Salve Regina.
Salve Regina, misericordiae. At suspiramus, gementes et lentes, in ac lacrimarum valle. Ea ergo advocata nostra, Amen. O Pia, o Dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui glories et virginis Matris Mariae corpus et animam, ut dignum Filii Tui, habitaculum efficimeretur, Spiritus Sancto cooperandi, preparasti, daut cuis commemoratione leitamur, eius via intercessione, abistadibus malis, et a morte perpetua liberemur, per eiundem Christum Dominum nostrum. Divinum auxilium magnet semper nobis, muli pasalubungan natin ang masigabong palakpakan ng mahal na biring inakyat sa langit. May inihanda pong pagsasaluhan po sa gilid po ng parokya, sa tabi po ng office. Maraming salamat po.